Tingnan natin yung ilan po. Nakakagalit po talaga. Yung tipong, di po ba sila nakokonsensya, ganun. Sigurado ko, binabaha rin naman po sa lugar nila eh. So, Pansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha. Sanib puwersa po si Impactang Claire Castro at si Vince Dizon para paniwalain ang taong bayan na may ginagawang flood control at may ginagawang kontrabaha si Bongbong Marcos. Ano ang kanilang kasinungalingan na pinapakalat? At ang sabi po ni Garen, hindi naman daw po sila basta nakapokus lang sa impeachment ni Vice President Sara. Gumagawa rin daw po sila ng solusyon para sa mga bahang nangyayari at sa mga flood control. Di nga. Anyway, pakinggan nyo muna itong Impacta bago natin susupalpalin. At alam nyo ha, ang mainstream media, kahit ayaw nilang ibabalita, mapipilitan sila at sabihin na hindi totoo yung sinasabi ng Impacta at ng putang inang si Vince Dizon. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila, at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Sinasabi niya po yung ibang lugar ha, yun lang yung sinasabi niyang mahina yung tubig. Pero yung mga malalaki at malalim masyado ang tubig, hindi niya po binabanggit. Yung mga binaha sa Parañaque, hindi pa po humupa yung tubig. Yung sa Las Piñas, sa Pote, hindi pa humupa yung tubig. At marami pang baha sa Nabutas at sa Malabon, Claire Castro. At hanggang ngayon, habang ginagawa natin ang video ito, tuloy po yung pagpa-plus ng warning sa ating cellphone na magkakaroon po ng mga malalakas na pag-ulan. Nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas. Ito na naman mga kababayan po natin. Kagabi nagmura siya dahil ang asfalto na sinasabi niyang piling-pili, magandang klase, hindi na babakpak, waterproof, hindi pa umabot ng 1 taon, bakpak na. O ngayon, bago na naman kasinungalingan. Sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Contrabaha na ginaunch na. Upland kontra baha. Ano yun? Maghuhukay ka lang ng konting lupa, upland kontra baha. Tandaan natin, hindi naman napatupad yung mga ghost project. Hindi naman naayos yung mga substandard. At yung mga hindi natapos, tuluyan ang hindi natapos. Marami pa sa iba't ibang area ng Pilipinas. At kanina lang, mamaya, bago magtapos yung ating video, ipapakita natin yung isang kabago-bagong flood control na pinagawa sa Ilocos Sur. Nasira agad. Sa Mindoro, kagagawa lang, nasira agad. Mismo, sa lugar ni Sandro Marcos, kagagawa lang, naguho agad. Pero nung pumunta si Vince Dizon, hindi niya naman minura si Sandro. Yun nga po yung inaantay ko eh. Gusto ko na marinig eh. Yung putang ina na signature na pagmumura niya sa tuwing pupunta siya sa isang lugar na hindi natapos yung proyekto. Ang ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, grabe no. Ano kayang salamin ang gamit ni Vince Dizon? Siya lang nakakakita na may magandang resulta yung ginagawa nila. Eh ngayon nga, yung mga dating hindi binabaha na. Yung dating hindi pinapasok yung bahay nila, ngayon hanggang unang palapag na. So ano yung resulta? Ano yung sinasabi niyang effective yung kanilang pinaggagawa? hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation. Di ba? So isisi na naman sa taon-taon, dekada. Itong si Vince Dizon, no? Nung panahon ni President Duterte, akala natin matino. Ngayon natin nakita yung tunay na pagkatao nito. Pera-pera lang talaga. At kasama po sa korap ngayon, si Vince Dizon. Kasi kung hindi siya korap, paano nangyari na substandard yung napagawang asfalto sa EDSA? Kasi kung sinasabi niyang matibay, piling-pili, waterproof, bakit nabakbak agad? Ibig sabihin, substandard. Interventions. No?
Oh, ito. Sinasabi niya mabilis sumupa yung baha. Kanina lang po yan. Yan, nandito po tayo sa Alabang Zapote Flyover sa Las Piñas City ngayon pong mag-aalas 8 ng gabi. Ito pong kalsada na nasa ilalim po nitong flyover, ang Padre Diego Serra Avenue, na mapapansin po natin lubog na sa baha. At hindi na po makadaan ang mga motorista po rito, no? Mga sasakyan, pati mismo yung mga motor. Kanina may mga nakita po tayong motor. So, kagabi ito. Pero yung sinasabi nga ni Claire Castro at Vince Dizon, effective po yung ginagawa nilang flood mitigation o flood control o kung ano man yung tawag nila dyan. So, paano naging effective? Ituloy-tuloy pa rin yung pagbaha sa Kamaynilan. Paano effective na tuloy-tuloy pa rin po yung pagsasakripisyo ng bawat Pilipino dahil sa pagnanakaw sa flood control corruption. Kaya yung move on, hindi pwede yan. Yung sinasabi ni Claire Castro na mabilis humupa yung baha, yan ay isang napakalaking kasinungalingan. At ang tanong natin, sino yung maniniwala dyan sa kanilang kasinungalingan? So puntahan natin mga kababayan yung mga nasa comment section. Sige, tingnan natin, no? Kasi may mga nagko-comment dito, mga kababayan natin, na kasinungalingan po ang sinasabi nila. Hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Hindi totoo yung pinapalabas nila na talagang marami yung mga proyekto ni Bongbong Marcos kontra sa baha. Ito random lang ito na kinuha natin, no, dito sa press conference ni Claire Castro at the same time ni Vince Dizon, mga kababayan po natin. Ito may mga nababasa tayo. Okay? Ang sabi dito, tuloy-tuloy ang malita. Pagupit ka din kapag may time. So, yung tinutukoy niya is Vince Dizon, no, na mukhang ermitanyo na nga. Patawa ka saan yung resulta inuban na si Sir, kakaisip ng palusot. So, para sa taong bayan, walang magandang nangyari. Kundi palusot, kasinungalingan lang yung ginagawa ni Vince Dizon. Napansin nga nila, pati yung mukha ni Vince Dizon ay stress na. Yan sa mga comment section. And, okay, magbasa pa tayo ng ibang comment dito. Flood control mitigation, meaning, sa Manila ang baha, sa Davao ang imbestiga. Lakas ng ama to boss, tanda mo na, lutang rin wala nang pag-iisip gaya ng amo mo. So, isa pa, mayroon pa tayong kinuha dito. So, ayan, tinan nyo yung comment dito Okay ka lang ba, Secretary Dizon? Sabog ba to? Hanggat di nasasaid ang kaban, tuloy-tuloy yan. Malala na to. Ayan, sabi ng ilang comment section. Where in the multiverse do you belong? And komedyante ng DPWH. Oy, ito. Nag-comment pa si Congressman Kiko Barzaga. Mas malala pa nga ang baha ngayon. Yeah. Mantakin mo. Pati si dating Congressman Kiko Barzaga, yung pinatalsik nila dahil hindi nila kaya yung kanyang pagbunganga. So, ayun. Nag-comment din pati kay Vince Dizon na press conference. So, patunay lang na walang naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Hindi bumibenta yung kanilang mga palusot. Tingnan natin yung ilan po. Nakakagalit po talaga. Yung tipong, di po ba sila nakokonsensya, ganun. Sigurado ako, binabaha rin naman po sa lugar nila eh. So, di po... Tama yung kuya, binabaha sa lugar nila, pero sila hindi binabaha. Nila nararamdaman yung ganitong kahirapan o mas nananay po sa kanila yung ganid na ganun. Nakakagalit po talaga. Sobra. Kahit sino po interview nyo dito, nakakagalit po talaga. Tama. Hindi ka magalit, lulusong ka ng ganyan. Diba? Galing ka sa trabaho o papasok ka sa trabaho. Ito, galing sa trabaho, no choice. Kailangan niyang lumangoy kasi kailangan niyang puntahan yung kanyang pamilya. Malamang, dahil naka-helmet yan, delivery rider yan. Diba? So, sino yung hindi magagalit yan? Sino yung hindi magwawala? Tapos, ang ipagmamalaki ng impactang Claire Castro, mga kababayan natin, abay, ang bilis na daw humupa ng baha ngayon. Ang ipagmamalaki nitong PI na Secretaryong Vince Dizon, effective daw yung mga flood mitigating project na ini-implement nila ni Bongbong Marcos. Effective. Buong Luzon, no, buong National Capital Region
ay may mga baha. So, paano sinasabi nilang effective? And kulang nga sa preparation eh. Kulang sa mga pagpapaalala sa ating mga kababayan. So, ang nangyayari ngayon, kanya-kanya na lang diskarte. Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong makasurvive sa ganitong klaseng matinding hagupit ng mga baha, at dahil hindi pinapatupad yung mga proyekto na kahit papano, maibsan. Kasing baha talaga hindi mapipigilan. Pero, pwedeng maibsan o pwedeng ika nga makontrol. Diba? Kasi kaya flood control project. Kung ang pera ay ginagamit lang ng tama. Okay, so, alam mo yung dahil sa mga matitinding baha ngayon, mapuntahan natin yung pondo na hinihiling nila. Okay, tingnan nyo yung nangyayari po mga kababayan natin. Ito, yung nasa screen natin, tingnan nyo, grabe, baha, dagat ng basura. Ayan, sa Manila Bay po yan mga kababayan natin. So, natutuwa po yung mga pinklawan dyan ngayon. Yung mga bangaglista. Diba? Kasi yan ang sinasabi nila na babalik at babalik din daw yung basura sa Manila Bay. Pero nung panahon ni President Duterte, disiplinado yung tao. Kahit papano po mga kababayan natin, hindi umabot yung ganitong basura. Yung ganitong basura before Duterte administration. Nung Duterte administration, hindi na umabot sa ganito. Kahit pa may bagyo. Kasi kahit paano, yung tao na disiplina, natatakot. May mga penalties kapag nagtatapon ng basura sa mga creek, no? Sa mga ilog. Eh ngayon, parang wala na eh. Eh siguro sabihin nila, eh, paano yan? Yung gobyerno namin, corrupt din, magnanakaw din, hindi rin sumusunod sa batas. Kaya tingnan mo, nakakahiya po mga kababayan natin. At ang tagal nilang aksyonan. Ang tagal aksyonan ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So kailangan muna mag-trending bago nila aksyonan. Nakakahiya po. So patunay lang yan. No? Yan po yung mukha ng administrasyon ng Marcos. Yan po yung mukha ng pamumuno ng isang Marcos ngayon. At ito rin po yung mukha ng corrupt na gobyerno at corrupt na mga kongresista at corrupt na mga senador. Maliban na lang sa hindi naman corrupt at mga malilinis na congressman at senador. Tinutukoy natin dito yung majority na gustong ipatanggal si Vice President sa Kongreso man, Senado at sa Malacanang. Kaya impaktang Claire Castro, ito yung pagmumuka ng administration ng amo mo. Dugyot. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, dahil isinubmit na nga po ang 7.2 trillion na budget para sa taong 2027, abay, ang proposal ngayon ng mga buaya, magnanakaw at di umano'y tumanggap ng mali-malitang pera mula sa nakaw, korupsyon sa flood control project, abay, magkaroon daw ng panibagong pundo sa flood control. Ang kapal ng pagmumuka. At itong si Karen, may proposal pa, may explanation pa, patungkol po sa mga nangyayaring baha ngayon. O, tingnan natin kung talagang magaling po sila. Dagat at Mhm. yung tubig ilog papunta sa lupa. At nakikita rin natin yung lupa sa ilalim ng mga dagat o tubig, may kita ba tumataas. In other words, these are actually important projects to protect communities. However, meron nga mga bad eggs kaya na-demonize ito with the proper alignment, no? Andun yung tinatawag na red areas, talagang So may ano pa sila, may nalalaman po sila ng mga total alignment, no? May mga nalalaman pa sila na gusto nilang ibigay sa magandang location o magandang project. Dahil nga daw parang nasisira na yung flood control sa mga nangyayari ngayon. Eh sino pa kasi magtitiwala sa inyo? Dahil kita naman po natin lahat ng mga Pilipino, dahil takot sila na mapanagot, takot sila mabalikan yung kanilang anomalya sa pag-upo ni Bongbong Marcos, yung kanilang involvement, yung kanilang parte bilang kasabwat sa korupsyon, kailangan nilang i-impeach si Sara Duterte. Ako maniniwala na malinis itong mga kongresistang ito kung hindi sila sumali sa impeachment ni Vice President Sara. Ako naniniwala na malinis yung mga ito kung handa silang isakripisyo ang kanilang pundo para manindigan na hindi sila kasama sa korap na administrasyon gobyerno
ni BBM. Pero the moment nakasama sila, the moment na ayaw nila imbestigahan ng flood control, the moment na gusto nilang ipatanggal si Sara Duterte, alam na ng lahat ng mga Pilipino na yung mga ito may tinatagong masamang amoy. Kasi Ilonggo rito si Karen eh. May ginamos ito na ginatago si Karen na ayaw niya na lumabas ang baho. Kaya gano'n na lang sila kagigil ngayon na ma-impeach si Vice President Sara. So as a part nga ng kanilang propaganda, hindi daw kaya manalo ni Sara Duterte. Kaya daw talunin ni Leni Robredo itong si Sara Duterte. Yan ang kanilang mind conditioning ngayon sa taong bayan. Pero ang mga Ilonggo, ang mga taga Iloilo, hindi naman naniniwala kay Karen. Maliban na lang sa kanyang kadistrito dahil busog na busog. Kailangan. And with the proper watchdogs, kailangan talaga siyang mabalik. Proper watchdog. Kayo nga yung tuta. Proper watchdog pa. Sinong proper watchdog ngayon? Sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi yung ibang mga poblasyon, tingnan na lang natin, example dyan sa Pampanga, Bulacan, may mga lugar talagang bahain. Bahain. Aware na yung tao na buksan ang isip ng lahat. Kailangan ito bantayan, but it does not mean to say na ihihinto natin. Kasi mas malaking dagok ito. Kailangan bantayan. Yung problema nga yung nagbabantay, yun din yung sumasalakay. So, anong mangyayari? Patakin mo. Maka-withdraw sila ng bilyong-bilyong pera, pero walang proyekto na ginagawa. Sinong magbabantay? Yung nagsusupervise, kasabwat. Yung kuha, kasabwat. Yung nag-release ng pera, kasabwat. Yung congressman, DPWH, magkasabwat. Kaya ang nangyari, Ghost Project, yung hindi lang maganda, nalaman na natin kung sino yung mga mastermind sa Ghost Project na yan, sino yung mga contractor. Ngayon, hindi pa sila sinama sa kaso. Kasi nga, sila daw ay mga witness sa sarili nilang korupsyon. Ang pinakulong nila, yung mga ordinaryong opisyal ng DPWH. Double whammy. No? Wow! Ng problema sa flood control before. Kung ihinto mo ng tuluyan yung programang yan, paano naman yung good projects? Paano naman yung mga communities that we need to maapaw? Ito mga kababayan natin. Yung Ghost Project, dapat ibalik yung pera. Yung substandard, dapat ibalik yung pera. Yung mga ninakaw, yung mga kinuhang 25% na mga kongresista, yung mga malitang tinanggap na mga kongresista, ibalik. At yon ang gamitin sa pagpapagawa ng panibagong flood control project. Hindi naman kailangan na itigil yung pagpapagawa ng mga flood control project. Pero hindi na dapat punduhan, gaganggarin ka. Kasi kung pupunduhan pa yan, nanakawin nyo na naman yan. Tapos yung mga naunang ninakaw, mapagtakpan na. Kasi yung mga hindi nagawa, magpupropose kayo na ipapagawa. So ano pang iimbestigahan kung nagawa na? Ano pang babalikan pag change ng administrasyon? Kung gusto nyo ipagawa, kung gusto nyo talaga na makabawi kayo, kayong mga magnanakaw, kayong mga sinungaling, kayong mga propagandista sa gobyerno, yung lahat ng mga ninakaw, tal may binalik na, bakit hindi yan ang gamitin para magpapagawa ng flood control? Di ba yan naman ang gusto nila na ipagpapatuloy talaga yung flood control? Yun din naman yung gusto namin. Dahil gusto namin masolusyonan o kung hindi masolusyonan, at least kahit pa paano, ma-minimize yung pagbaha sa iba't ibang lugar. Bakit hindi nyo pala gamitin yung mga binalik na pera? Bakit hindi nyo ipagpatuloy yung mga naging ghost at saka naging substandard gamit yung pera na nakuha sa mga kontraktor, yung mga pera na nakuha sa mga kontraktor, yung pera na makukuha pa sa mga kongresista na mga nagnakaw. Doon sa mga mastermind, sa mga taga-DPWH, sa mga nagtanggap ng mali-malitang pera. Kasi kung gagawin nyo na namang proseso, kunin na naman sa panibagong budget, pera na naman ng mga taxpayers yan. At uutangin na naman yan ni Bongbong Marcos. Tandaan natin, hindi enough or hindi kasya yung kinikita ng gobyerno. Sabihin natin 5 to 6 trillion lang ang kinikita ng gobyerno. Saan nyo kukunin yung mahigit 1 trillion? Uutangin nyo na naman. Sinong gabayad?
taong bayan. Tapos nagpapa-implement na naman kayo ng bagong proyekto, mag-propose na naman kayo ng bagong flood control. Tapos nanakawin nyo na naman. At yung taong bayan, wala nang tiwala sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala na rin tiwala sa mga kongresista. At lalo na sa mga nagpapa-impeach kay Sara. At sa mukha-mukha rin, wala na rin tiwala ang taong bayan. Ito pa yung kanyang isang kasamahan, si Boy Tulog. Pareho lang yung kanilang proposal. Panoorin natin. Halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Total, nandiyan naman po yung teknolohiya. May project NOAA po, meron na po tayong mga drones, meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng. Pero ang tanong mga kababayan po natin, magtitiwala pa ba kayo dito sa pagmumuka nitong si Ortiga? Ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura. Ang ganda magsalita, no? Ang galing, ang sarap pakinggan kung hindi mo kilala yung nagsasalita. At kung hindi mo alam na sila ay may personal na agenda kung bakit gusto nilang mapunduhan na naman itong flood control na ito. Alam niyo mga kababayan po natin, diyan pa lang sa dredging na yan, paldo yan sila. Dahil napakabilis lang nila dayain yung dredging. Ito sa mga proyektong ito, mga kababayan po natin, flood control project, magtitiwala pa ba kayo dito? Nagrabe po yung corruption, billion, trillion. Hindi pa nga ni-recover. Hindi pa nga nakulong yung mastermind. Sabi ko nga sa nauna kong video doon kay Karen, okay yan ang proposal nyo. Napunduhan yung flood control. Pero dapat, huwag sa bagong pera ng gobyerno ngayon. Dapat manggagaling doon sa mga ninakaw. Yung makukuha, yung ibabalik, yung ibabayad nila, yun dapat yung gagamitin kasi yan naman talaga yung dapat sa proyekto na yun ay hindi napagawa. Kaya tayo ngayon sobrang binaha. Yung mga tumanggap ng mali-maleta, di ba? Yung mga kumuha ng napakalaking porsyento, bakit di yun ang gagamitin? Kasi kung pupunduhan, ulitin ko, sa gunggong na ito, kung pupunduhan muli, sigurado, pupunta na naman yan sa mga bulsa ng mga magnanakaw. Alam nyo, pwede naman nila ipagawa Yung problema, ipapagawa na naman nila yan substandard, tapos i-declare nila na kompleto at standard yung proyekto. Kasi sino ba yung nandito ngayon sa administration? Kasabwat pa rin nila. Si Bin Station, nakita niyo si Bin Station? Ang yabang, no? Pinonduhan ng billion-billion yung EDSA rehabilitation. Tapos wala pa isang taon na bakbak. Kasi substandard. Yan naman yung mga nangyayari. Hindi naman mabakbak yan. Kung tama yung materials na ginagawa. Kasi nga may planning Diba? Pinaplano nila kung gaano katibay, anong gagawin. So kung tama yung plano, hindi talaga mabakbak yan. Talaga masira yan. Ito rin sa mga flood control. So siguro magtitiwala lang tayo sa mga ganitong klaseng proyekto, infrastructure, kung iba yung presidente. Pero hanggat corrupt, yung galing sa baba, at yung kanilang is nasa taas, wala tayong maasahan ngayon. Ito, ibalik ko na lang sa tao, ibalik ko na lang sa mga nanonood dito. Kakampi ko man o kakampi Manila, may tiwala pa ba kayo dito sa pagmumuka ni Ortega? Kasi kung may tiwala kayo, edi i-push natin, sige, punduhan ang flood control. Pero kung wala, dapat ibalik muna yung mga ninakaw at ibalik yung mga tinanggap nilang mali-malitang pera. Kasi yon ang pera ng taong bayan na para po sa flood control project. Huwag yung pupunduhan na naman tapos mangutang at tayong mga Pilipino yung magiging kawawa. Tayong Pilipino yung babayan. Diba? So maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito.